pambansang ginoo at chinito heartthrob ng Pilipinas na si David Licauco na isang businessman din. I-try na natin! Grabe. Puro na lang ikaw masarap, Miss Lane. Masarap talaga eh. Wow, sobrang creamy nito. Kilala niyo naman ako, diretso ako magsalita, hindi ko pinapaligid-ligid. Kung hindi ko type, kung so-so lang, sasabihin ko, eto, hindi so-so, type ko. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo sa may Opus Mall ngayon dahil meron na naman tayong isasama sa series natin ng mga restaurant owned by celebrities. So balita ko, pogi yung may-ari nito, kaya wala. Hindi naman seloso si Carter eh. So yan, basta pogi itong may-ari ng pupuntahan natin. So excited na ako. Pakita sa inyo. Tingnan natin kung masarap yung mga ino-offer sa restaurant niya. Sabay-sabay natin i-check. So guys, eto, ang dami nating in-order. 10 iba't ibang dishes. Dalawa lang kami ni Carter. Pero grabe, kung titignan nyo, napaka-colorful. Grabe, ang gaganda. Matatakam talaga kayo. Isa-isahin na natin. Huwag na natin patagalin pa. Pakilala ko na sa inyo. So ito yung Smoked Salmon Benedict na 545 pesos. Ito naman si Molly Cheese Steak na 535 pesos. Then, ito naman yung mac and cheese na 525 pesos. Then, ito naman yung corned beef brisket, kung tawagin nila, na 495 pesos. Then, ito naman yung dirty fries with chicken poppers na may kasama pang popcorn, guys, 440 pesos lang. Then, ito naman, Poki Poki, 570 pesos. O, diba, ang dami? Pero ito, meron pa. Seafood Thermidor Salad, 695 pesos. Then, ito naman, yung chicken inasal nila na 510 pesos. Then, ito naman yung truffle and steak na 875 pesos. And last but not the least, ito yung best seller nila, Tapa Sobra, kung tawagin, 525 pesos. Yay! Finally, natapos din. 10 ba naman yung in-order natin, kaya ang dami natin kailangan introduce. So, excited na ako. So, mag-start na tayo. Siyempre, dito muna tayo sa kanilang appetizer, which is yung kanilang dirty fries with chicken poppers na may kasama pang popcorn, guys. So, may dalawang sauce na nakadrizzle dyan, plus yung dipping sauce pa nila. Tara, start na natin. Yan. So, tikman na natin. Popcorn. Nag-stand out sa akin yung sauce niya. Kasi yung gamit nilang orange na sauce dito, yung makikita niyong orange sauce, cheese pimiento yan. Tapos yung green naman, that's cilantro sauce. Kasi syempre wala naman ako may explain sa fries eh. Fries is fries, di ba? Yung nag-stand out yung sauce. Ang gandang mixture nung cilantro sauce tsaka cheese pimiento. Texture pa na nabibigay ng popcorn. Yan o, may mga popcorn pa. Ganda, magandang panimula natin. Let's go. So ngayon, natikman na natin yung fries tsaka yung sauce niya. Move on tayo sa chicken poppers nila. Yan. So I guess dito natin ay sausaw. Yun o. Yan. Let's go try natin. So itong sinausawan natin, ano siya, not too strong yung lasa niya. Pero feel ko gravy to. Kasi may mga gravy na
unang tikim mo pa lang, super strong eh. Yung pagka may mushroom taste. Ito, very slight, very mild yung alat. So, hindi niya ma-overpower yung lasa nung chicken. And malambot din yung loob, juicy yung chicken sa loob. Tapos crunchy pagkagat mo. So, gusto ko siya i-dip sa sauce ng cheese pimiento. Sabayan ko na lang ng fries, no? Kasi masarap yung sauce ng fries eh. Ito, yan, marami. Yun, no? Para mix yung cheese pimiento tsaka bagay siya dito. Kung gusto nyo ng magandang panimula na sure nyo may enjoy, very unique, even yung lasa, nagamit nilang sauce dito, dapat nyo orderin to as appetizer nyo. Good for sharing pa. At hindi lang yan guys Tignan nyo yung chicken poppers nila. Normally, maliit lang eh. Maliit lang yung pot, tapos puro harina pa yung paligid. Konti lang yung meat. Pero ito naman tignan nyo. Bukod sa malutong na siya, konti lang yung harina. Mas marami yung karne. Mas marami yung chicken, di ba? Umpisa pa lang tayo, panalo agad yung in-order natin. Excited na ako mag-move on. Tingnan natin kung ano yung next natin. Pangalawang dish na titikman natin, mac and cheese with pork belly. Huwag na natin patagalin pa, ito na. Ooh! Mukhang cheesy, oh. Ay, mainit-init pa. Uy, nalaglag. Chaser na lang natin yung pork belly, no? Try na natin. By the way guys, cheddar cheese yung gamit nila dito. And sabi doon sa description nila, dito sa mac and cheese, velvety. Tama nga. Velvety. Tingnan nyo naman guys, oh. Velvety. Oh. So ngayon, tikman naman natin with pork belly na gamit nila dito. Diba? Ay, ang lambot Ang lambot. Sabay natin kung bagay sila. Wow, very unique yung lasa niya. At masarap siyang kainin ng mainit-init pa. Kasi I'm sure, pagka nalamigan to, magdadry siya. So, dito sa pork belly nila, ang ganda ng combination nila kasi yung cheddar, alam naman natin, maalat diba? Tapos yung pork belly nila, yung sauce niya, lasa mo yung smoky, tsaka makikita mo, ayan, may sauce. Ang sarap, barbecue flavor. Imagine niyo na lang guys, smoky taste with barbecue flavor, samahan ng velvety cheddar cheese, di ba? Ewan ko na lang kung hindi kayo ma-mind blown. Ang good ng combination nilang dalawa. Ay, lambot pa. Nasa pangalawang dish pa lang tayo, sobrang na-enjoy ko na. So, yung datingan niya, very American. Pero konting kwento naman muna tayo sa Sobra Cafe. Etong Sobra Cafe pala, started during the pandemic, 2020. Pero cloud kitchen pa lang sila. So, nagkaroon sila ng physical store noong 2022. So, ayan, matagal ko nang naririnig to. Marami nagko-comment nito. Nagre-request na i-vlog. Ngayon lang natin napuntahan. Grabe, na-amaze ako. Ma-amaze ka visually. Grabe yung presentation. Pagdating sa price, not that bad. Kasi hindi siya overpriced. Very affordable lang para sa nakikita mong presentation. Tapos, malalaman natin yung ibang lasa pa. Ngayon, nakakadalawa pa lang tayo, panalo na. So, move on na tayo. So, next naman natin, salad, prawn thermidor. Grabe. Salad pa lang nila guys, tignan nyo yung presentation. Salad pa lang yan. Diba? So, kung makikita nyo naman, may croutons, may pomelo, of course, may lettuce. Yan, may ibang mga, may mango, cucumber, of course yung prawn thermidor. Tikman muna natin yung sauce ng prawn. Kaalaman muna sa sauce, diba? Medyo maanghang. So, ang lasa niya is, what do you call this? Charcoal taste kasi parang medyo ginrill siya. Ayan, naka-grill siya. Lasa mo yung charcoal taste kasama nung sauce. So, yung makikita niya dito na harissa sauce, kung tawagin nila, yung orange, made of bell pepper daw yan. Tapos yung white, that's cheese. So, tama. Nalasahan ko yung smoky taste niya. Tapos yung orange, ang sarap sarap ng kick ng anghang niya. Uy, juicy pa rin. Atin mo, may juice ng ng shrimp. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan, juicy.
Tanggalin na natin yung shrimp. Yun. Wow, juicy guys. Tingnan nyo to, yung katas ng shrimp, So yan, grabe. Grabe yung prawn thermidor nila, So tikman natin kasama nung prawn, yung sauce. Magsabay tayo ng salad, Ang lalaki ng cut, Samahan natin ng pomelo. Grabe. Hindi ko alam na nasa salad lang ako, pero grabe yung explosion sa mouth na hindi ko alam din na masasarapan ako sa salad. Grabe yung lasa niya. Kasi yung prawn thermidor pa lang, panalo na. Grabe yung sauce nito. Kahit hindi ka kumakain ng bell pepper, yung nabibigay niyang lasa, tsaka yung hint ng anghang bagay with the cheese, tas charcoal, tas samahan mo pa, may tangy taste ka na makukuha dito sa salad kasi meron siyang balsamic na kasama. Halo-halo na guys. Ang hirap explain. Worth to try ito. Kailangan orderin nyo. Magandang panimula din. Hindi kayo mabibigo. Kasi imagine niyo yung pomelo, mango, tapos yung asim din nung balsamic. 'Di ba? Grabe. Nasa pangatlong dish pa lang tayo. Ang galing guys Nag-e-enjoy ako. So, grabe. 7 more to go. Exciting. Panalo sunod-sunod. Dito na tayo sa next dish natin. Etong smoked salmon Benedict. Excited din ako. Tsura pa lang, Mamink-mink. At grabe yung nagwi-wiggle yung egg. Naka yan, sous vide. So ngayon, bago tayo magsimula dito, medyo magkwentuhan muna tayo tungkol kay David Licauco, yung ating pambansang ginoo at chinito heartthrob ng Pilipinas, So, ayon kay Google, 32 years old na siya ngayon. So, isa siyang actor, businessman, model, at ayon din kay Google na yung kanyang first business, boxing gym. So, yan, may mga restaurant na siya ngayon. Isa na tong Sobra Cafe at meron pang Kuya Korea. So, hindi ko alam kung ilang branches na yung meron siya, pero nandito tayo sa kanyang branch sa Opus Mall. Bago natin ituloy pa yung kwentuhan natin kay David, try muna natin tong nasa harap natin na sobrang nakakatakaw. Okay? Ayan. Ooh. Grabe yung egg, Grabe yung texture ng egg. So, expected ko sa egg, kala ko parang magdidrip siya, magiging runny. Pero even better pa yung naging kalabasan. Okay? Diba? Saktong-sakto. So, ngayon, tikman na natin. Slice lang tayong konti with the smoked salmon. Slice tayo with smoked salmon. Smoked salmon with egg muna. Grabe. Feel ko, hindi ko pa natitikman to. Creamy na. Let's try. Sabay na natin tong potato. Grabe yung smoked salmon. Nalasahan ko rin to. May mga sibuyas, meron ng gulay dito sa ilalim, tsaka yung hollandaise sauce na kasama sa ilalim. Grabe. Yung lasa nung smoked salmon, alam nyo naman kung nakatry na kayo ng smoked salmon medyo salty siya, pero nandun pa rin yung konting tamis na nabibigay nung salmon. Tapos, imagine nyo na lang yung pagiging creamy nung egg. So, kaya nababalance out niya yung alat. Try natin naman ngayon with the bread, which is kung tawagin nila, yung brioche. Soft yung kanilang gamit na brioche dito. Yan. So ngayon, on top natin with sibuyas, with konting spinach. Yan. Ayun ako, mukhang solid tong kakagatin natin Yun. Ay, may hollandaise sauce din sila on top Tingnan natin kung paano natin kakagatin to. Yun, oh my gosh, guys. Okay. Grabe, guys. Hinawakan ko na kasi para stable siya, hindi malaglag. Baka malaglag, okay. Tignan nyo naman, guys. In just one bite, gagawin natin to.
Feel ko solid to. Tignan natin. Let's go! Exciting! Parang ayoko na lang magsalita. Parang ma-enjoy ko yung pinakalasa niya. Grabe, sunod-sunod eh. Parang wala akong may hindi nagustuhan eh. Yung parang, di ba kasi sunod-sunod na lahat panalo yung natikman ko. Wala man lang ako naisip na okay, parang dito sa side na to may kailangan silang i-improve. Na pag-isipan ng mabuti. Bawat dish, lahat perfect combination. Mamaya na natin enjoyin, move on na tayo, ang dami pa. Meron pa tayong 6 na titikman. Okay, so by the way guys, etong panalong smoked salmon benedict nila, soon mafe-phase out na. Once mapanood nyo itong video, pwede nyong itry kung maabutan nyo. Pero until supplies last na lang sila. Soon, phase out na to. I hope kung sino makapanood or interesadong matry ito, sana maabutan nyo. Pero kung hindi, wala na. Yun, phase out na rin kasi nila. Hindi ko alam kung bakit. Swerte na abutan namin. Ayan, kaya buti na lang kasi panalo. Tanong nyo na lang sa mga staff nila kapag nag-try kayo mag-visit sa mga kung saan branch nila. So guys, nandito tayo sa cheesesteak nila. Kung tawagin, Molly cheesesteak. Ang kapal nung cheddar cheese nila on top. Tapos yung beef nila is US beef steak. So, important. So anyway, hindi kasi makagat ni Lane kasi medyo malaki siya. Kaya ako na lang kakagat for her. Okay, ready? Ito may wow factor for me. May wow kasi yung cheese nila halatang maganda yung quality. Hindi siya yung parang cheese sauce na nakikita nyo sa street food like pagka nag Fusion Alley, di ba may cheese sauce palagi yan. Yun medyo for me, alanganin yun for me. Hindi ko kinakain yung ganon. Kasi alam kong hindi good quality yung ingredients nun. Pero ito may wow factor. Yung texture ng cheese, parang, alam mo yung cheese na lumamig, tumitigas, pero pag kinagat mo, lalong lumalabas yung pagka-cheesy niya. Tapos ang daming bell peppers. Oh, tingnan mo, ang generous sa beef, sobrang dami. Bell peppers, onions. Tapos yung beef niya, syempre may taba-taba, ayan no? Tsaka very tender, hindi siya mahirap nguyain. Nagustuhan ko to. Tsaka, pwede isa pa. Kasi ibabaw para more meat, less bread. So ano yung bread nila? Baguette or French bread. Sarap na to. Yung flavor ng beef din, nag-stand out. Very savory. Hindi over salty, but very savory. Good for me. So okay, andito tayo sa version nila ng inasal. Ang dami, ano? Ang kakapal din ng mga chicken nila. Try natin kasi mahilig ako sa inasal na chicken. Sobrang hilig. Tapos may mga, ano sila, fried garlic. Anyway, kuha tayo ng malupit. Kagatin ko na lang. Ayan o. Oh my God. Parang ang dami nilang ginamit na herbs. Tignan niyo yung likod. May mga burnt pa na marinate nila. Try natin. Ito, may balat o. Wow. Okay. May nalasahan akong something na hindi ko nalalasahan sa ibang inasal. Tapos parang, walang Java rice. Okay. Very tender. Gamit nila, una boneless to. Gamit nila thigh part, kaya juicy, malambot. Tapos nalasahan ko yung, alam ko, ginger yun eh. Parang may ginger silang timpla na nag-stand out sa lasa ng overall ng chicken inasal. Siyempre, try natin lagyan ng yan. Nabot oh, tingnan mo. Bali lang. Masarap nang may calamansi. Very tangy yung lasa. Parang may lemongrass. Nalasahan ko rin. Tapos, one of the best inasal na natikman ko. Hindi siya yung ordinary na lasa ng mga inasal. Ano siya, more on... Basta, strong and rich yung flavor niya. Gustuhan ko rin to. Leveled up na inasal. Yes, leveled up na inasal. Tama si Madam. Saka ang dami ng serving. Tignan mo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 slices na makakapal na chicken. Tapos lahat may balat.
Yung balat yung winner dyan eh. Nice. Okay, so dito na tayo sa mga bowls nila, pero dito tayo magsa-start sa kanilang poki-poki. Grabe guys, oh, tingnan nyo. Alige sauce yung gamit nila dito sa kanilang chunk-chunk na salmon. So, may dilis, may mango, may pomelo, grabe. Try natin, di ba? Tsaka yung poki-poki, di ba? Nag-start to sa Hawaii. So, by the way guys, etong Sobra Cafe, pescatarian friendly and vegan friendly din. So, meron silang mga options dito na pwede nyong pagpilian kung ganyan yung diet nyo. O, di ba? Ngayon ko lang nalaman, kaya good to know, di ba? So, pag sinabi mong pescatarian, mga seafood lang, start na natin, try ito. So, yan, may fried dilis pa sila. May mango, tomato, pomelo, pickled cabbage, tsaka meron silang red rice underneath. Start na tayo sa salmon with alige sauce. Grabe. Start na tayo dito sa salmon with alige sauce. Pangalan pa lang ng alige eh. Nakaka-curious na. Let's go. Mamaya na ako magsasalita. E-enjoyin ko to. Susunod-sunurin natin kung bagay siya all together. For me, kung malungkot ako, pwede kong puntahan to. Kahit mag-isa lang ako, may enjoy ko to. Pwede kong i-date yung sarili ko dito. Pag nag-away kami ni Carter, alam ko na kung saan ako pupunta. Grabe yung alige sauce nila. Meron kang malalasahan na mayonnaise na nakahalo. Tapos, lasa mo pa rin yung tamis nung salmon. Grabe. So, ngayon, tatry natin ulit lahat with red rice. So, ngayon, ayan, dapat fork gagamitin natin. Spoon na lang. Ayan siya, oh. Gagamit tayo ng red rice ngayon. Daming sauce, oh. So, yan. Enough na red rice lang. Samahan natin ng dilis para may added texture. Diyan siya sa side with mango, pomelo, liitan lang natin. Yan, oh. Pickled cabbage na rin. Para all in one. May tomato pa, oh. In one bite. Grabe, guys. So, nandito na lahat. Diba? Tingnan natin kung kanina nag-enjoy na ako salmon tsaka alige pa lang eh. Let's go. Hindi ko alam eh. Kasi baka sabihin nyo, redundant na yung sinasabi ko. Bawat dish. Pero grabe, walang tapon sa mga in-order namin. Ang sarap talaga nito. Ito yung parang bahala kayo sa buhay nyo kung puro na lang ikaw masarap. Miss Lane, eh masarap talaga eh. Masarap talaga. Ang ganda ng combination. May alat. May, you know, grabe yung lasa niya. Ewan ko. Minsan hindi ko na rin alam sasabihin ko. Basta masarap siya, bahala kayo sa buhay nyo. Must try ito. Pescatarian pa. Very healthy. So kahit namnamin mo to, kahit maubos mo, okay lang. Ako, baka ito yung pinaka-i-munch ko, di ba? Move on naman tayo sa next. Ito pa, meron pa isa. Move on na tayo dito. Okay, so itong corned beef brisket nila. Totoong beef yan, guys, ha? Hindi yan delata. Okay, so may rice underneath, pickled cabbage, fried garlic, and this one is with scrambled egg. So yan, no? Tingnan nyo, guys, yung presentation nila. Grabe. Kung titignan nyo, egg pa lang. Parang sarap-sarap ng egg nila, di ba? Egg lang naman yan. Pero parang, ano to, di ba? Grabe. Importante sa kanila yung art presentation. Mas lalo pang nagpapanalo, guys, kapag natikman mo na. Tapos presyo, very affordable lang. So, ayan, oh, yung hibla. Alam mo, real beef ang gamit nila, brisket. Alam mo, hindi delata, oh. So, lagyan na natin ng and scrambled egg. Another solid na subo, oh. In one bite na. Let's go, guys. Inanamnam ko pa yung lasa niya. If you want something na hindi shocking ng flavors sa bibig, nag-aanap kayo ng simple lang. Ito, lasa mong corned beef siya. Alam mong corned beef siya. Ang difference kasi, ito, real corned beef. Hindi siya yung sa delata na, yung alam mo, yung too salty.
Yung alam mong maraming preservatives. So kung ikaw, mahilig ka sa corned beef, hinahanap mo yung lasa ng corned beef, pero nag-aalangan ka kasi delata. Tapos, syempre, maraming preservatives. Kung gusto mo medyo healthy living, di ba? Ito, saktong-sakto yung lasa. Not too salty, hindi ka magigilty. Good to try to. So, yung egg nila, may nalasahan ako. Siguro may nakadrizzle na konting mayonnaise. Again, very flavorful. Something na unique din, pero familiar ka sa lasa. Simple. Good to try pa rin. Panalong na order pa rin. Hindi lang siya yung kagaya ng mga nauna natin na explosion sa mouth. Mga bago sa panlasa ko dahil kasi ang dami nangyayari. Move on pa tayo. So last but not the least para sa akin, dahil yung next naman si Carter na, etong bestseller nila na Tapa Sobra. So eto na yan, hinuli natin dahil kasi yung bestseller nila. Break na natin itong kanilang egg. Yan. Nakasubi kasi. So, ganyan yung egg nila. Since may rice to underneath, sama na rin natin lahat. Yan. May fried garlic sila. Ganyan yung serving nila. Wow! Oh. Mukhang quality din yung ano nila. Yung meat nila, oh. Kahit tapa. Diba kasi normally, pag Filipino breakfast, yung tapa iba shape eh. Ito parang alam niyo yung... Uy! Hindi na muna tayo mag-rice. Magdadrip. Okay, let's go! Samahan ko ng rice. Grabe yung flavor ng beef nila. Pagka kumain ka dito, kahit ito lang orderin mo. Halata mong quality yung tapa nila. Timpla-wise, lambot, andon. Tapos may something sila dun sa egg nila eh. Okay din pala ang subi na egg. Kasi, di ba, merong mga poach, merong over easy. So, okay din. Parang may something sa egg nila na parang nasa creamy eh. So, ang ganda ng, ano nila, etong sobra tapa nila or tapa sobra nila. Kaya one of the best seller nila. Kasi I guess, dahil maraming Filipino, dahil Filipino kumakain dito, Filipino food, familiar ka sa lasa, pero sa kanila, may something na kakaiba eh. Alam mong quality, na level up. If you're looking for something na simple, familiar ka sa lasa, ayaw mo yung, hindi ka yung mahilig na nagtatry ng something new na ang daming spices. Ito, familiar ka sa lasa. Leveled up, pati quality, masarap. Panalo rin orderin to, social version ng Tapsilog. Grabe. Diba? Kaya bestseller. Ayan, oo. Bestseller nila. Ang dami rin serving. Daming karne. Masa-slice mo pa to kasi ang hahaba ng cut eh. Diba? Ang mother pasado. Wala tayong natikman na hindi okay ah. Kahit yung mga sakto lang pwede na. Wala. Para sa akin ah. Malalaman natin kay Carter mamaya. So, ito yung ano nila. Ito yung truffle pasta and steak. Juicy ribeye steak. So, kanina, medium rare yung pinagawa namin para mamink-mink. So, ngayon kakainin na, pina-medium namin para makatikim din si Madam. Anyway, so, alam niyo naman, di ako nagka-carbs masyado. Since lahat ng tinikman namin is one after another, panalo, bomba. Might as well try ko na rin, diba? Baka ma-miss out ko yung sarap na to eh. So, pasta muna tayo. Truffle. Though, pag truffle naman, mahilig ako sa truffle na lasa. Yan o. Sige, pagbigyan natin ng pagbigyan natin yung diet ko. Oh, wow. Wow. Sobrang creamy nito. Hindi ako mahilig sa pasta, pero ito, hindi ko alam. Baka ibalik ko na yung carbs ko sa diet. Kung ito yung carbs ko. Hindi ako nambobola. Kasi ako, kilala niyo naman ako, diretso ako magsalita, hindi ko pinapaligoy-ligoy. Kung hindi ko type, kung so-so lang, sasabihin ko, eto, hindi so-so, type ko. Very creamy, tapos may garlic pa. So, shucks, mapapaysa ako. Isa pa. Oh my God. Wala ko pa sa steak. Oo nga eh. Titigilan ko na to, kaya kalabanan yung ano ko. So, patay na steak. So, may nakita ko isang medium rare pa. So, tatry natin. Ribeye.
Pag ribeye, may marbling. Wow. Kasabay nung fried garlic. Super sarap. Sarap din. Halatang hindi local yung steak. Halatang imported. Very tender din. Pansin ko consistent sila sa lahat ng mga lumalabas. Kasi syempre may order ka na iba-ibang dishes. Pero like same yung gamit na meat, same yung gamit na, whatever. Pero consistent sila throughout sa mga dishes na tinikman namin. Ito, must try to. Must try. Pagka may ka-date kayo, tapos babae na mahilig sa pasta, sure ball, sasagutin kayo. Sasabihin nung ka-date nyo na girl, na lupit pala nung standard nitong kasama ko. Very sophisticated pag na-try ito. Good. For me, must try. Tawan-tawa ako habang nag-reviews. Grabe mga description niya, no? Oo, parang kahit di ka masyadong pagwapuan, pag kinain mo to, mag-iiba yung paningin sa'yo. Ito, pang-date to. Pang-date na dish. Actually guys, busog na ako after natin tikman lahat ng mga in-order natin 10 dishes. Pero nung makita ko to, natakam ako eh. Tapos nakita ko, made with Vitamilk pa. May soy milk. So try natin. May soy milk na, ube matcha pa. Diba? 245 pesos. Let's go! Uy! Tikman muna natin, wag muna natin haluin. Masarap guys, very refreshing. Siguro, sakto to kapag habang kumakain kayo, tapos sip pa kayo ng sip. Very refreshing niya. Tapos ang ganda pa ng itsura. Lasa mo agad, kasi nilagay natin sa ilalim agad eh. Lasa mo yung halo ng ube. Very strong yung lasa ng ube. Tapos samahan mo ng konting pait ng matcha. Siguro, yun yung parang medyo nagpaka-creamy sa kanya. Yung soy milk. Sarap. After ng sip ko na to, haluin na natin. Tignan natin, no? Sarap, ayun, yung bitterness ng matcha. So, ngayon, haluin natin. Okay? Masisira na yung itsura niya. Yun. Wow! Haluin ko na ng bongga, guys, ha? Diyan pa rin. So, para siyang shinik. Basta may mga ice-ice pa. Very refreshing. Ngayon, dahil nahalo na yung matcha, tingnan natin. Yung tamis ng ube, ang ganda ng combination nila. You have to try also. Yung buo-buo ng matcha, yung bitterness ng matcha, kumalat na kasi 'di ba parang siya yung parang siyang cheesecake eh, yung malapot. Siya yung naka-wrap dito sa glass, nakakapit siya. So ayan, kaya may mga residue pa siya yung matcha. Siya yung nakakapit diyan. So nung inikot natin, meron tayong isang buo na matchang nahigop. Hindi ko alam kung until when nila sineserve to kasi sabi nila limited edition creations made with Vitamilk soy milk drinks. So limited lang daw, hindi ko alam kung until when. Good to try to. Ewan ko sa iba dahil kasi may iba pang flavor. I'm sure panalo din kasi may berries pa tsaka banana. Next na balik, something to look forward, 'di ba? So yun, enjoying ko na to. Abangan niyo yung verdict namin ni Carter. Hey, so kamusta, love? Mukhang masaya. Sobrang saya. Halata siyang ngiti. Oo, halata. Halatang solved. Okay, so ano yung tumatak? Anong masasabi mo? Well, surprisingly, lahat ng natikman ko na in-order namin, walang so-so. Medyo elevated yung mga lasa. Tsaka, parang parang laging may explosion kada subo mo ng iba't ibang dishes. Laging may wow factor. Hindi naman lahat may wow factor, pero most sa mga in-order namin meron. Though hindi naman yung wow factor na sobrang wow. Medyo yung flavors lang nila na yung mga kinain namin hindi ko natikman sa ibang restaurants. Yun sana yung sasabihin ko. Diba? Parang bago lahat sa panlasa ko. Yes. Tsaka yung mga twist nila, no? Actually, hindi naman super, ng twist. Pero kagaya nun, may popcorn. Tapos yung salmon may kasamang aligi, di ba? Yung mga ganun.
ang cool nung ano nila. Actually, hindi ko in-expect to sa restaurant niya. Kasi normally, makikita ko sa video, parang mga naka-bowl, parang kala ko ordinary lang. Yeah. So, upon arrival ng mga dishes, very colorful agad. Habang nilalapag, wow, parang ayoko na nga mag-shoot eh. Gusto ko kain na lang eh. Pero syempre, trabaho muna, diba? Oo, yes. Tapos, kasi big deal sa akin yung serving eh. Kasi para sa isang tao na hindi nagka-carbs, kailangan kumain ng maraming meat tsaka protein para mabusog. Medyo matagal ako mabusog. So, lumabas yung mga food. Kala ko madidisappoint ako kasi feel ko maliliit lang. Pero in For the reality, price? in reality, ang dadami rin talaga nung Kita naman. servings nila. Serving wise, wala akong masabi. Pasok na pasok sa price. Actually, parang sobra pa nga sa price yung serving eh, no? Serving wise. Yeah. Overall, ako, masaya ako. Overall, busog na busog. Yes. Tsaka yung menu nila hindi super dami. Kaya yung ang daling pumili. Hindi yung shocks, ano ba talaga pipiliin ko. I mean, ang konti lang nung laman sa menu. So, siguro 2-3 balik matatry mo lahat yan. Huwag ka lang order ng 10 dishes tulad namin kung 2 lang kayo. Pero tingnan mo, ang dami ayan, no? May lahat. take-out pa kami. Take-out yan lahat. May enjoy pa sa bahay. So, yeah. Tapos, yun pa, nakatipid pa kami kasi yun. nakita namin na may 30% off pagka may BPI credit card. Pero minimum 3,500. So, sa 3,500, meron kang 1,050 na discount pagka may BPI ka, 30%. Until when? Hanggang May 31st lang. End of May lang. So, Kaya, ano pa lang ngayon, di ba? Meron pang more than 1 week. kung So, makakahabol pa kayo kung may BPI credit card kayo. Yes. Sayang alisin nila yung salmon na may egg. Benedict ba yun? Sayang. Smoked salmon Benedict. Sayang. Smoked salmon Sarap Benedict din kasi yun. one of the best na natikman ko yun sa menu nila. They're creamy, tapos Pero, nakasubi yung May egg. dalawa daw silang branch sa Molito, unang branch, Two tapos ito branches. dito sa Opus Mall. So, malay nyo, kung mapanood nyo to agad, punta kayo agad dito kung interesado kayo, kung maabutan nyo. Magtanong na lang kayo sa staff. Kasi sabi, inuubos na lang nila yung stocks nila sa inventory nung smoked salmon Benedict. Tanong nyo Mapi-phase out na tanong nyo, sad. sayang, no? Sarap sana yun. Tanong nyo na lang sa staff kung meron pa. Pag wala, i-try kayo iba. Masarap din naman lahat. Unexpected, yung mga lasa. Yeah. Diba? Unexpected. Ako, hindi ko talaga, akala ko ordinary. Itong Sobra Cafe, nung chinek ko sa page nila, akala ko, yung mga typical na bowl na ano-ano lang. So, Parang basic. nagulat Kala ako. mo basic lang sa videos. Kakaiba. So, yun. Bagay yung name nila. Sobrang sarap. Sobrang dami. Sobrang ganda ng service. Sobrang affordable. Sobrang affordable. Sobrang bago yung mga... Kahit yung may mga- steak nila, 800 plus na. Oo, sobrang Yung bago ng lasa. Sobrang okay for me. Right. So, I hope guys, nag-enjoy kayo. Kami super nag-enjoy. Halataan naman. Ay, oo nga pala. Teka Oo. lang. Kasi habang sinushoot ko si Lane, kitang-kita sa mukha niya na nasasarapan talaga siya. Ay, di siya magsalita. So, yung mukha pa lang niya, ako naman takam na takam kada subo niya, diba? Kaya sabi ko, take turns naman tayo sa shoot. Huwag na ako ihuli kasi So, normally kasi nasa huli si Chef. maawa ka naman. Kasi So, yun. struggle is real eh. Kaya tumikim na agad siya. Yeah. Gitna pa lang. Yun. Okay, so Ayan na. yun. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, subscribe na kayo and comment din sa mga gusto niyo pa i-recommend sa amin. May second channel tayo. Meron na tayong pangatlong video. Panoorin nyo na yun, okay? Upload na rin namin yun. Then, upload na. Na-upload na namin yun. So panoorin nyo na lang. Okay, tapos Comment down below kung anong mga movies or shows ni David Licauco yun. yung Oy, grabe. favorite nyo. Impress ako sa restaurant ni David Akala ko parang normal lang. Normal. Parang Unexpected, no? Ako, Very wow unexpected. Ang galing niya. Hindi ko alam kung utak niya tong mga nasa menu niya or meron siyang help. Basta amaze ako. So, ang pambansang ginoo ng Pilipinas at Chinito, Heartthrob. Heartthrob. Thank you Thank sa sinaserve yung food kasi panalo talaga. Yeah. Tsaka, lang. teka lang, pwede Ay. bang last? So, yeah. Pansin ko na very important sa kanila yung customers. Kaya kada labas ng dish nila, qualities in terms of presentation, plating, Visuals, no? visuals, Panalo agad. yung order ng mga ingredients, pati especially pinaka-importante yung lasa. Yep. Agree ako dun. So yun, till our next video guys. Bye!
2, 3, go. Na si David Licauco, na isang... Feel ko solid to. Tignan natin. Ay!